Kate? Alam ko na. Huwag mo nang ituloy. Sigurado akong kaklase mo ang tumawag. At kung hindi ako nagkakamali, kailangan kanila. Tama? Biglaan to, Kate. Hindi ko ginusto. Pasensya ka na. No. If you go, I'll go. Ano ibig mo sabihin? Kailangan ko pa bang magpaliwanag? Nan! Dalhin na yan. For promulgation of decision, criminal case number 1958D for violation of Section 16, Article 3 of Republic Act 6425 for drug trafficking. For the accused, Your Honor. Ready for the decision. Proceed. Wherefore, after a careful evaluation of all the evidence presented, this court, finding no sufficient evidence to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, so ordered. Pinagtataka ko ay kung paano ka nakapasa ng bar. Palagay ko dinaan mo sa dasal eh. Pre, hindi lang sa dasal. Sa tingin ko, naglakad pa ng palud sa baklaran yan eh. Sabihin nyo na ang gusto nyo sabihin. Abogado na ako. Pagkatapos ng oath-taking ko, member na ako ng Integrated Bar of the Philippines. Kaya iniinggit mo kami, ganun ba? Hindi. Members naman kayo ng bar, hindi ba? Kaya lang, IBE. Ay, anong IBE? Integrated Bar Supermita. Kaya lang, pinasara ni Mayor Lim. Kaya lumipat kayo sa Integrated Bars of Timog. Nakakahiya kayo. O paano? Lalayasan mo na kami ngayong abogado ka na? Siyempre. Ba't ko kayo pagtsatsagaan? Wala naman kayo kakwenta-kwenta kasama. Pare, isipin mo lang maigi. Hindi naman sa pinipigilan kita dahil sawan-sawa na rin ako sa pagbumuka mo. Pero sayang naman ang makukuha mo sa GSIS, pare, pagditiro mo. Di bale, pare. Lilipat naman ako ng SSS. Tsaka pare, wag mo na ako isipin. Patagal pa bago ako magretiro. Di tulad mo. Ilang tulog na lang. Hindi ah. Ikaw naman. Wala ka nang ang buhok eh. Wala na akong kawala ang Kate na yan, amo. Kung mapapatunayang sinadya niya ang pagpatay sa utol mo, Celia Electric ang pinakamababang sentensya para sa kanya. Kayang-kaya niyo naman siya idin eh. Pakilusin natin ang mga tao natin sa loob at ganun din sa husgado. Siguradong tigok siya. Kapatid ko ang namatay. Dapat ako ang maningil. Anong gusto niyong gawin namin? Dalhin niyo sa akin si Kate ng buhay. Malabo yata yan, amo. Hawak na siya ng mga pulis. Eh ano? Gumawa ka ng paraan. Buntutan niyo. Bantayin niyo lahat ng mga galaw niya. Pag nakakita kayo ng pagkakataon, tukutin niyo na. Kapag may humarang, itumpa ninyo. Gusto kong dali mo sa akin si Kate ng buhay dahil gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na ginawa niyang pagpatay sa kapatid ko. Diyos ko, parusa na nga ito sa mga kasalanan ko. Correction, Kate. Grasya akong padala ng Diyos. Grasya o disgrasya? Bakit ka na parito? Nakulong ko lang, naging ulyanin ka na. Abogado na ako ngayon. Disgrasya nga. Siguradong panghabang buhay na akong makukulong ngayon. Dahil kapag nakita ko si Papa, mapapatay ko siya dito sa ginawa niya. Maawa ka naman sa papa mo. Halos paluhod siyang nagmakaawang tanggapin ko tong kaso mo. Sigurado kang walang imahe ng santo sa likod mo. Dahil hindi ganun kabobo si Papa. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Maraming naghahabol sa serbisyo ko. Dahil siguradong mura ang singil mo. Si Papa talaga, umandar na naman ang pagkakuripot niya. At least masasabi ko sa papa mo that I tried. Sayang, madali pa naman sana tong kaso mo. I can easily enter a plea based on inborn and natural insanity. No, thank you. Hindi baling mabulok ako dito kaysa magkautang na loob pa ako sa'yo.
Para kasi ako noon na nakakulong sa habang buhay na kahihiyan. Adios. Goodbye! Lorenzo, ayoko ng security. Ano ka ba naman, Kate? Muntik ka nang mapatay kanina. Ngayon sasabihin mo sa akin na hindi mo kailangan ng security? Ba't hindi mo na lang ako ikulong? Kate, pinoprotektahan kita. Kate, makinig ka sa kanya. Para sa'yo rin yun eh. Para naman hindi ako mamatay sa nervyos. Mama, ayoko ng security. Ayoko na parang may asong bubuntot-buntot sa akin. Pupuntahan ko ang gusto kong puntahan at lalabas ako kung kailan ko gusto. O sige, bahala ka. Tutal buhay mo yan. Napakahirap paliwanagan ng taong napakakitid ng utak. Lorenzo, sandali. Papa, hayaan niyo na siya. Tumigil ka. Lorenzo, ako na ang humihingi ng dispensa sa'yo. Alam mo ang dapat gawin mo. Bahala ka na. Sige. Huwag niyo siyang palabasin na wala siyang kasama. Delikado siya. Natitiyak ko na hindi siya titigilan ng mga nagtangka sa kanya kanina. Ang problema, hindi natin alam kung sino ang mga kalaban. Criminal case number 9548301, People of the Philippines versus Kate Livares for homicide. Promulgation of judgment. Wherefore, the court finds the accused guilty beyond reasonable doubt as principal for the crime of homicide penalized under Article 249 of the Revised Penal Code as amended, and sentences her to suffer an imprisonment of 17 years, 10 months, and 1 day as minimum to 20 years or reclusion temporal as maximum, and to indemnify the heirs of the accused with the amount of 500,000 plus attorney's fees with the amount of 50,000. Note cost. Huwag ka magalala. Magpa-file tayo ng appeal sa korte. Hindi kita pababayaan. Pinabayaan mo na nga ako eh. Halika na, miss. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Kate! Bitiwan niyo ako! Lorenzo! Walang niyo ako! Bitiwan niyo ako! Kate! Ano po? Tama na! Hoy, ikaw pala yan? Ano ba tong kalokohan na ginawa mo? Ikaw na nga ang tinutulungan, ikaw pa may ganang magalit? Hindi mo ako tinulungan. Sa ginawa mo, magiging wanted pa ako ngayon. Akala ko ba ayaw mong makulong? Oo nga. Yun naman pala eh. Kaya mo ako dinukot, ganon. Correction, iniligtas. Pwes, hindi ganitong paraan ang gusto ko. Ililigtas mo rin lang pala ako.
Dapat doon sa korte. Ang hirap mo talagang intindihin, no? Ang kitid kasi ng utak mo eh. Ako pa ngayon ang makitid ang utak. Oo. Kasi kung hindi, maiisip mo na mas lalo lang akong mapapahamak dito sa ginagawa mo. At saka, kaninong bahay ba ito? Sa kaibigan ko. Ayoko dito. Teka, sandali, sandali! At saan ka naman pupunta? Sa bahay, saan pa? Kahit dalawang grupo lang naghahanap sa'yo. Ang pulis at grupo ni Frank. Dito ka na lang. Tapos na ang tungkulin mo sa akin. Kate, makinig ka sa akin. Tinanggap ko ang kasunto kahit na alam kong mas madalas ang pagsisinghala natin kaysa sa pag-uusap ng matino. Dahil naniniwala ako na wala kang kasalanan sa nangyari kay Alfredo. Yun din ang dahilan kung bakit itinaya ko ang aking reputasyon at propesyon. Mailigtas ka lang. Ngayon, kung magpupumilit ka, lalong wala tayong magagawa para linisin ang pangalan mo. Anong libro? Yung nabanggit ni Kate, yung listahan ni Alfredo ng kanyang mga business associates. Mga taong binabayaran nyo para, alam mo na, alaganin yung mga negosyo. Very nice, attorney, very nice. Pareho natin alam na walang ganong klaseng libro. You should know better than believe that woman. Inuuto ka lang noon. Yung kliyente mo. Nandun ako. Pero paano kung totoo nga yung sinasabi niya? Sigurado ako maraming magiging interesado sa nakalistang mga pangalan. Hindi ka ba kinakabahan doon? Attorney, hindi ako may kaso. Wala akong dapat ikatakot. Lalong mahahalongkat ang pagkatao ng kapatid mo. Naku! Sisingaw ang baho nyo. Yan ay kung magmamatigas ka. Lahat naman pwedeng pag-usapan. Pero hindi ko sinasabing nasa akin ang libro, ha? Pagpalagay na natin, totoo tong librong sinasabi mo. Magkano mo ibebenta kung may bibili? Wag na. Hindi ako, ha? Baka hindi niya kaya. Malay mo. Subukan natin. Pag-iisipan ko. Sige, sabihin mo dun sa nagbabalak bumili. Tatawagan ko siya. Hindi na siguro. Wala namang sumusunod sa atin. Bahala ka. Basta kung may problema ka, tumawag ka lang. Salamat ulit, pare. Kung hindi ka dumating, baka goodbye Lorenzo na ako. Malabo yan. Ang masasamanda mo, matagal daw mamatay. Diyan ka mali, pare. Kapag granada ng binabato, kahit anong sama ng damo, hindi lang namamatay. Sunog pa. Ingat, kaibigan. Ingat, pare. Talaga bang wala na kayong gagawin tama? Eh, sayang lang ang binabayad ko sa inyo, ah! Matagal na ako nagpapasensya sa katangahan ninyo. Malapit na ako masagad! Hindi ka dapat maglala, Amo. May mga tauhan tayo na nakaposte sa opisina mismo ni Lorenzo. At ganoon din sa bahay ni Kate. Anumang oras kung lumantad yung dalawa, dadamputin na lang sila. Dapat! Kailangan makuha natin yung librong sinasabi ni Lorenzo. Kapag napunta yan sa kamay ng mga may kapangyarihan, lahat tayo pupulutin sa kangkungan. Kate, akong bahala sa'yo. Ikaw ang bahala. Ako ang nagiging kawawa. Papasa atin lang ang libro. Lusot na tayo. Ang problema nga, saan hahanapin yun? Buksan mo yung ilaw. Hindi naman si Felix sinusulat nito, ah. Siguro ito yung hinahanap natin.
Walang maganda niyan kundi humingi kayo ng tulong sa mga may kapangyarihan. Total naman, may hawak na kayong ebidensya na makapagpapatunay dun sa tunay na pagkatao ng magkapatid. Ang mahirap nga, iligal ang ginawa naming pagkuha ng ebidensya. Pag pinalabas sila sa korte na ninakaw namin to, masya namang totoong nangyari. Babawin nila ito. At hindi natatanggaping ebidensya. Baka mawalan pa ako ng lisensya. At maraming tao, sina Alfredo tsaka si Frank. Kahit pulis o militar. Hindi natin alam kung sinong kaibigan at kalaban. E di tawagan mo si Miranda. Ba't hindi ka humingi ng tulong sa kanya? Salamat kaibigan at dumating ka. Matitiis ba naman kayo? Kamusta na, Kate? Okay. Mabuti naman naisipan mong sumuko. Wala talaga mangyayari sa pagtatago. Makikita at makikita ka ng batas. Tsaka pala, bro. Andun sa lamesa. Alam mo pare, masama rin kung minsan ang sobrang pagtitiwala. Maraming nadidisgrasya dyan. Tulad mo. Sayang pare, akala ko pa naman matalino ka. Bobo ka rin pala. Ako ang nanghihinayang pare. Hindi dahil sinira mong pagtitiwala ko, kundi ngayon ko lang nalaman na may natitira pa palang lahi si Judas. Putakan lang yan pare. Ikaw na rin mismo ang nagsabi. Walang mangyayari sa trabaho natin. Kaya ang buhay, patuka pa sa manok ang pera. Pare, practical lang ako. Magmula kay Alfredo hanggang kay Frank. Hindi ko kikitain kahit sa 5 taong trabaho ang perang ibinibigay nila sa akin para sa napakasimpleng trabaho. Judas ka nga. Dalbong Judas! Mautak naman, Bok. I'm too proud to admit it. Nabukod sa mga magulang ko at sa Diyos, ikaw lang ang nag-iisang mahalaga sa akin at minahal ko. For the last time, Lorenzo, yakapin mo ko. Siya nga pala, sir. Ipagluluto ko kayo ng paborito niyong ulam. Sige. Sinampalukang manok. Okay, ah. Sige, ma'am. Sige. Okay.
Lorenzo? Alam ko, ikaw yun. Tara na.